Comics lang ang isa sa libangan na babasahin ng mga kabataan noon. Hindi lamang ho ng mga kabataan, kundi sa lipunan. Dalaga, binata at ng sino mang simple lang ang buhay sa ating lipunan. Dekada 50, nagunang nakasanayang gamitin ng comics at ganitong uri ng babasahin dito sa ating bayan. Hanggang noong dekada 80 ay usong-uso pa ang comics na mainam na libangan sa tao, hindi lamang ho sa bayan, hindi lamang sa mga lalawigan, kundi sa mga syudad man. Ilang taon ang lumipas, nang unti-unti nang naglaho ito at alaala na lamang ngayon ang naiwan. Kahit panahon naman ngayon at panahon ng millennial, abay pwede pang balik-balikan ang mga tulad na kasaysayan na nalathala sa comics. Halika po kayo. Ating panoorin at pakinggan ang mga ganitong kwento ng pag-ibig sa Comics on YouTube with Larry Damian. Kumusta po kayo, Kuya Larry? Magandang hapon. Ako po si Lloyd ng Marikina na ngayon po ay 30 anyos na. At isa po akong staff sa isang advertising company. Sa totoo lang, Kuya Larry, ang ate ko pong panganay ang tagapakinig ninyo sa amin. At dahil nga halos araw-araw ay bukas ang kanyang radyo, eto at nahumaling na rin po kaming magkakapatid na makinig sa inyo. Laking pasasalamat ko nga po, Kuya, na hindi po kayo nawala sa halos 2 taong paglaban natin sa pandemya at naging karamay po namin kayo dahil sa entertainment na hatid ninyo gamit ang musika. Kuya Larry, pagkakatiwala ko po sa inyo ang istorya ko, ang love story naming dalawa ni Mela. Naging player ako ng larong chess, Kuya, mula elementarya hanggang kolehiyo. At dahil din po sa larong ito, ay nakilala ko ang babaeng makakasama ko habang buhay. Abay, hindi naman sa pagmamayabang, pero madami po akong naging medalya dahil sa chess. May nauwi rin po akong pera o cash prize para sa aking mga magulang. Sa labis na pagkahilig ko sa larong chess, halos lahat ng kompetisyon nito ay sinasalihan ko kahit na maliliit lamang na kompetisyon. High school nang makaharap ko sa larong chess competition, si Mela, na masasabi kong astig din sa pakikipaglaro sa chess. Very confident at alam ni Mela kung anong ginagawa niya sa bawat move na tinitira niya. Kahit nga ako ay namangha sa kanyang husay dumiskarte. Tuloy hirap akong makapag-concentrate sa laban naming dalawa. Alam kong this time ay dihado ako kay Mela. Masyado kasi siyang cute, Kuya, para tingnan. Ngumingiti kasi siya every time na nababawasan yung mga piyesa niya sa chess. Hindi ko alam kung bakit, Kuya, pero ayun, nahahawa tuloy ako ng ngiti. Magaan ang naging laro naming dalawa. Masaya ako, oo, Kuya, masaya ako kahit digo akong manalo. Lalo akong naging masighay, lalo akong naging masaya. Nang i-congratulates niya ako, kahit pa nga ako natalo. Sobrang labo nga po, Kuya. Dahil ako ang natalo, pero heto at talunang masaya. Kaya naman nang matalo ako ay hindi ako umuwing lulugo-lugo. Bagkus para sa akin, para bang energize ako sa araw na iyon. Dahil close ako sa mother ko, ibinahagi ko sa kanya kung anong naramdaman ko para kay Mela. At ang sabi ng nanay ko, tila nagkakagusto na raw ako sa kanya. Ganun daw kasi ang pakinamdam ng may gusto ka sa isang babae.
Magaan para kung lumilipad sa alapaap o Clyde noun feeling. Kaya naman ang isang linggo matapos ang palaro ay nagpunta ako sa eskwelahan ni Bella. Gusto kong sabihin sa kanya ang intensyon ko, Kuya Larry. At syempre, gulat si Bella nung una. Pero ang sabi niya, pumapayag siyang ligawan ko siya at sasagutin lamang niya ako kung matatalo ko siya sa chess. Malaki ang tiwala ko sa sarili ko, Kuya, pero may kunti akong takot, may kunti akong pangamba na matalo niya ako at hindi siya maging para sa akin. Pero buo ako sa kanya, Kuya. Isang talo hanggang sa naging 2. Ang laban namin, Kuya, umabat ng 3 hanggang sa 4. Tumagal ng buwan ng paglalaro. Kaming 2 ni Bella. Malas talaga, olas pa rin, pero araw-araw akong bumabalik sa kanya. Nanliligaw pa rin, pero iyon ang panuntunan. Sasagutin lamang niya ako kapag natalo ko siya. At sa ikalimang paglalaro, sa ikalimang pagkakataon, Kuya, hindi ko alam kung nagpatalo ba siya sa akin o talagang natalo ko siya, pero kahit ano pa yon, checkmate ko siya, Kuya. At ang matamis niyang sagot na maging girlfriend ko ang naging premyo. Sa wakas, naging aral sa akin, Kuya, dito ay kapag may gusto ka, paghihirapan mo talaga. Hihintayin kahit nasabihin pang matagal dahil sa bawat panahon na naghihintay ka ay may matututunan ka. At natuto nga ako na ang pag-ibig ay hindi minamadali at ito ay pinaghihirapan talaga. Naalala ko tuloy ang sabi sa akin ng aking mga magulang, ng pag-ibig ay tulad ng isang bungang kahoy, kailangang maghintay ng sakto at mahabang panahon. Sa panahon na ang bunga ay nasa hustong gulang para pitasin, ang bunga ay isang magiging matamis na prutas na ang kupitasin at kay sarap-sarap para angkinin at kainin. Salamat ng marami sa iyo, Kuya. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Lloyd ng Marikina.